Good day everyone, I am Baby Aldrin Abdullah and today I'm going to discuss the age of speed glue and technology. So let's start. 1970s, Dragutin Servec, Yugoslavia, and Tibor Klampar, Hungary discovered that using bicycle tire repair glue to set rubber on a blade significantly increased the speed and spin that can be produced, hence the start of the use of speed glue. Ang accidental discovery sina Servec at Klampar ay hindi lang nag-imbento. Nadiskubre nila na ang chemical reaction ng tire glue sa rubber ay nagpapalambot dito. So dahil dito mas kumakapit ang bola o more spin at mas tumatalbog more speed. So dito nagbago ang laro mula sa pagiging strategic placement tungo sa pagiging power game. 1970s to 1989. China was the biggest force in both men's and women's events on the international scene, bagging gold medals in multiple events at all world championships. Ang Chinese wool, sa panahong ito, naging sensya para sa China ang table tennis. Habang ang ibang bansa ay naglalaro pa rin ng traditional, ang China ay nag-invest na sa mass training at technical superiority. Kaya naging untouchable sila sa halos 2 dekada. 1977 and 1988. ITTF got the formal declaration of its recognition by the International Olympic Committee or IOC. Ang pag-akyat sa Olympics noong 1977 and 1988. So, nakuha ang basbas ng IOC noong 1988, naging official na sport na ito sa Seoul. Ito ay mahalaga dahil dito naging seryoso ang world-class funding para sa mga atleta. Kung wala sa Olympics ang sport mo, hindi ka mabibigyan ng budget ng gobyerno. 1980, the first World Cup event was held in Hong Kong. So, binuo ito para sa best of the best lang. Hindi tulad ng World Championships na libo-libo ang kasali. World Cup ay para lang sa mga elite player, kaya naging sukatan ito ng tunay na kampiyon. 1985, the two-color rule was adopted to reduce the effectiveness of combination rackets, ang red and black glue. Dating pwedeng parehong itim ang mga rubber mo, pero magkaibang epekto. So, halimbawa, yung isa ay sobrang dulas, then yung isa naman ay sobrang kapit. So, nalilito ang kalaban dahil pareho ang kulay. So, ipinatupad ang two-color rule para maging fair play, para alam mo kung anong klaseng spin ang darating sa iyo based sa kulay ng racket na tumama sa bola. 1989 to 1993, Sweden broke the Chinese dominance in men's world championships, winning the 1989, 1991, and 1993 tennis events and producing Jan of Waldner 1989 and George Person 1991 as men's world champions. So, ang Sweden Revolution, sa panahong ito, napatunayan ng Sweden na ang creativity at individual skill ay kayang tapatan ng systematic training ng China. Ito ang golden era ng European table tennis kung saan ang mga players gaya nila Waldner ay naging parang mga rockstar sa kasikatan. Noong 1992, Jan of Waldner, Sweden, became Olympic singles champions and repeatedly the first table tennis millionaire. So, siya ang Mozart ng table tennis, si Jan of Waldner. Siya ang naging mukha ng sport, ang pagiging millionaire niya ay nagpatunay na ang table tennis ay isa ng career at hindi lang hobby. Siya ang nag-angat sa antas ng laro sa usapang kita at endorsement.
endorsements. 1995, China reseated its command and dominance in the men's team and men's singles event at the World Championships. So, ang pagbawi ng China matapos mapahiya sa Sweden, nag-adjust na ang China. Mas naging physical ang training nila at mas mabilis ng laro. So, simula noon, parang naging China versus the world na ang tema ng sport. 1996, commencement of the ITTF Pro Tour, held all around the world. ITTF Pro Tour, dito naging global ang sport, nagkaroon ng mga serye ng laro sa iba't ibang bansa na may cash prizes. So dahil dito naging professional ang mga players at hindi na lang umaasa sa national team allowance. Noong 1997, Swede John Ove Waldner won the men's singles title at the World Championships for the second time without losing a single game. Ang perfect game ni Waldner, ang nagpakapanalo ni Waldner nang walang talo na kahit isang set ay itinuturing na greatest performance sa history. So, ipinakita nito na ang technique ay kayang talunin ng kahit anong speed glue at technology. 2000s. Frictionless long pinball became popular among many players in an attempt to counteract the power and spin produced by technology and speed glue. So, frictionless pips ang defensive weapon. Dahil sobrang bilis ng mga racket, gumawa ang mga defensive players ng paraan para makancel ang spin. Ang frictionless pips ay parang salamin. Kung ano ang spin na binigay mo, ibabalik lang nito sa iyo ng baliktad. So, naging ugly at nakakalito na ang laro para sa marami. At in the year 2000, China lost the aging Swedish trio of Jan Ove Waldner, Jorgen Persson, and Peter Claesson in the men's team event. After the Sweden Olympics, the ball size was increased to 40 mm. So, ito na yung pagbabago ng bola. So, masyado nang mabilis ang laro para sa TV at sa mata ng tao dahil sa speed glue. Pinalaki na ang bola mula 38 mm pinalaki na siya from 38 to 40 mm para madagdagan ng air resistance at at para pabagalin ang paglipad nito para mas maging viewer friendly ang bola. 2001, the ITTF changed the scoring system, moving to 11 points game and using a best of 5 or 7 games match. The World Championship was held on Osaka, Japan. Total victory for Team China for the third time, bagging all the 7 gold medals. Dati, 21 points lang ang score sa laro. So, noong 2001, ginawa itong 11 points para bawat puntos ay crucial. Mas naging exciting ito dahil mas madaling magkaroon ng upset, matalo ang magaling, at mas mabilis matapos ang bawat game. 2003, Werner Schlager, Austria, broke the China dominance on the men's singles World Championships title. In the finals, he defeated Jo Se-hyuk, South Korea, the first defensive player finalist in the men's singles since Eberhard Scholar, Germany, in 1969. Scholar also lost to Shigeon Ito, Japan Werner Schlager, ang huling European king. Ang pagkapanalo ni Schlager ay ang huling pagkakataon na makasilip ang ibang bansa sa men's singles gold. Ipinakita rin dito ang pagbabalik ng defensive style sa world stage.
2004, table tennis ranked 5th for television's viewing audience among all sports during the Athens Olympics. So, napatunayan na ang mga pagbabago from 11 points, 40 ball ay gumana. Ang pagiging top 5 sa TV viewership ay nagpakita na ang table tennis ay isang major sport na sa buong mundo. So, year 2006 to 2007, ang malaking ban or health and fairness, dito ay tuluyang pinatay ang speed glue era. Abang ang solvent sa glue ay napatunayang nakakalason. Kasama nito, pinagbawal din ang frictionless pips para ibalik ang sport sa pagiging active kaysa sa pag-asa lang sa kakaibang gamit. Year 2008, China won all the gold medals at the Beijing Olympics, with the team events replacing the men's double and women's doubles. So, sa Beijing, naging perfect ang China sa harap ng sarili nilang tao. Sa Pilipinas naman, ang pagtatag ng TATAP or TAP National Championships ay hudyat na sinusubukan nating gawing mas organisado ang sport sa bansa para makasabay sa ibang bansa. Year 2011, Senator Trillanes IV was formally elected as president of the Table Tennis Association of the Philippines, or TATAP, the national governing body for the sport. Ang pagpasok ng isang politiko bilang head ng TATAP ay madalas ginagawa sa sports para makakuha ng mas malakas na funding at political support para sa mga atleta. Dahil mahirap palaguin ng sport sa Pilipinas kung walang tulong mula sa gobyerno. Last is the year 2012, China domination has inspired another rule change. In London, 2012, only 2 athletes per country will participate in singles for men and women. This guarantees the only 2 of the 3 medals may go to China. So, ito yung the anti-China rule. Dahil sa sobrang lakas ng China, dahil nakakuha sila ng gold, silver, and bronze, ay laging nasa kanila na. Nag-imbento ang ITTF ng rule na 2 player lang ang pwedeng isali sa singles. Hindi ito dahil sa skill, kundi para mabigyan ng chance ang ibang bansa na makahawak ng mga medals. That's all, and thank you.